Shout out naman dito sa ating mga kapatid na mga protestanteng bakla na SDA o yung mga Seventh Day o mga salbahista o mga salbadoydoy o sa mga sabadoydoy na mga Hudyo na gustong patayin si Cristo 5:18 ng 1. At bakit ganon? O, Jerry Laig, yung master ng mga ano dyan, trivia. At itong sila Dan Maasin, Glenn Alado, wala na bang matitino sa inyo? Ba't ayaw nyo lumaban sa akin ng diskusyon? Harapin nyo ako, takot ba kayo sa bata? Ha? Takot kayo sa bata? O ito si Daryl Villanueva, isa pa to, uhugin. Lumaban kayo ng diskusyon. Kung talagang tunay na iglesia kayo, may paninindigan kayo sa Diyos, at sa inyong mga ipinagtututuro, ba't ayaw nyong humarap sa akin? Sa Naga City, March 1, gusto nyo? Hindi puro bunganga lang kayo, puro tira lang ng tira sa Katoliko, asar lang ng asar sa Katoliko. Panindigan ninyo. Gaya nga ng sabi ni Apostol Juan sa 3:18 ng unang 1, huwag kayong iibig ng salita, ni nandi laman kundi ng gawat katotohanan. Ang ginagawa nyo, dakdak lang kayo ng dakdak. Mana kayo sa inyong puno na si Ellen G. White na babaeng madaldal, chismosa, na ayon sa Biblia, bawal magturo at walang karapatang magturo. Dahil ang dapat lang pakinggan, 7:5 ng Mateo, lumilim sa kanilang alapaap. At sinabi, ito ang sugo kong si Ellen G. White. Ganun ba? Ay, hindi pala. Ito ang sinisinta kong anak na si Ellen G. White na SDA. Wala. Unbiblical. Itong sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. Siya ang inyong pakinggan. Ang dapat nating pakinggan si Kristo eh. Kung talagang pinakikinggan nyo si Kristo, lumaban naman kayo ng diskusyon. Dan Maasin. Oh, may iprepresenta akong tema. Kung ikaw magprepresenta, wala akong pakialam. Hindi ko pakikinggan yan. Pakinggan mo yung pinapresenta ko sapagkat ako ang naghahamon. Patulan mo. Glenn Alado, ikaw, nakasalamin ka. Ewan ko, ba't lagi nakasalamin ito eh? Debate, nakasalamin, tas may gloves. Ano ka, magmumotor? Ano ka, may boxing? Debate yun, hoy, hindi sports. Out of context, magdadamit ka na nga lang. Out of context, pagbasa pa kaya ng Biblia, paano ka magiging mapalad yan? Iba ginagawa mo. Ibig na yung katungkulan ng tao, katungkulan ng sport ginagawa mo, makikipagdebate ka, naka-gloves. Ano ka ba? Padre Pio? May wands? Oh, ito naman si Bacalares, nagtatago lang lagi sa Cagayan de Oro ito eh. Sa kuweba. Dun sa kanyang pangutana pastor na bias na nag-mute. O ako, harapin mo ako, Chris Bacalares. Takot ka sa akin? Peter Pendon, takot ka sa akin? Jeffrey Rinyan, ito bakla rin. Mga bayot ito sa diskusyon eh. Paano kayo naging sa Diyos niyan? Puro bunganga lang kayo. Di patay ang pananampalataya nyo niyan. Mismong si Kristo ang tinakul nyo sa pinagagagawa-gawa nyo na yan. Umarap kayo sa akin ng diskusyon. Mga takot ba kayo? Kung mga takot kayo, may sinasabi sa inyong banal na kasulatan. O basahin natin, kapatid na JB, 21:8 ng Apokaliptiko. Ayan, ngunit sa mga takot. Oh, takot! Sila, 3A Media, takot! Si Dan Maasin, si Julito Daig, si Jerry Laig, si Daryl Villanueva, sino ba? Si Glenn Alado. Ang dami nila. Ulitin mo nga, para sa inyo to, ano sabi ni Apostol Juan? Ngunit sa mga takot. Mga takot, siya yun! Ayaw sa akin numarap ng debate. O sige. Ang kanilang destino Saan? ay sa kadagat-dagatang Oh, kadagat-dagatang apoy. Superlative degree. Talagang maluluto ito. Maliletsyo nito eh. O kaya, lumaban na kayo, mga SDOY. Mga SDOY to lang, mga SDA, mga sabadoy-doy, mga salbahista. Humarap na kayo ng diskusyon. Hindi yung panay kayo takbo sa akin, panay kayo atras sa akin. Ano ba kayo, mga debatidor o mga takbodidor? Takbuhin kayo. Humarap kayo ng debate. Kung na nagpapakaawa sa After February. Ano ba kasunod ng February, kapatid na JB? Ayon dyan sa kalendaryo. March. O March 1. O lalaban ba kayo? Sino ha? March 1. Ayan ha. February. Ayan. March. Ayan, March 1. Oh. March, no? March 1. Oh, umarap kayo ng debate. Oh, tandaan nyo kalendaryo ninyo. I-PM nyo si Bro Rosby sa account na ito. O, lalaban ba kayo o tatakbo? Alam ko, tatakbo kayo, pero sana may paninindigan kayo sa mga ipinaparatang nyo sa simbahang Katoliko. Dahil alam ko na ang ginagawa nyo, mga takbuhin. At nawa ay pagpalain kayo ng Diyos
Diyos na ang bahala sa inyo. Kung ayaw niyong lumaban, may warning naman ng Biblia, 21:8 ng Apokalipsis, dun sa mga takot, ang bahagi ninyo sa impyerno dahil mga anak kayo ng impyerno, mga sinungaling. 8:44 ang 1, dahil hindi nasang galing sa Diyos yan, sa demonyo yan, at kayo yon. Kumarap pa yung debate. Ito tema. Ako magagawa ng tema. At pag hindi kayo humarap, takot talaga kayo. SDA, anong ibig sabihin ng S? Sukol. Yung D, dakot. Sukol, dakot. Yung A, ay nako. Sukol, dakot, ay nako. Yan ang ibig sabihin ng SDA. Na ang kahulugan, ayon sa... Bro Jared, Bro, kamusta bro? may tanong sana ako bro. Sige, anong tanong? Kung bakit, walang kumakasasay sa debate sa Ayun nga eh, Kabisayaan. nagtataka ako eh, pati dyan yung mga pastorato dyan sa Kabisayaan, sa Cebu, sa Naga. Nilalahat ko na yung mga debatidor dyan sa Plaza Independencia. Takot sila laking lumaban ng debate. Kaya nga ngayon, naghahamon ako, itong si Jen Alato, si Jeffrey Rinyan, parang mga bakla. Parang lang, pero hindi ko sinasabing bakla. Si Jeffrey Rinyan, nung ako nadadayo sa Cagayan de Oro, ayaw. Sabi ko, kung ayaw mo ng Cagayan de Oro, online, ayaw rin. O kaya ngayon, kung may oras ka sa May 1, o samahan mo yung mga boss ninyong si Jerry Laig, dahil boss niyo yun dyan no? Imbis na si Cristo boss mo, yan ang boss niyo 17.5 ni Rinas, kasong-pasong pa sa disong ginagawa ng 3 Media. Makipaglaban naman kayo sa akin ng isang debate. Ako na po ang nagmamakaawa sa inyo. Parang awa nyo na, labanan nyo na ako ng isang formal discussion. At hinahamon ko yung mga pastor sa Kabisayaan sa May 1, sa Naga City, yung whole day debate ay isagawa natin may kaayusan. At sana kayo ay dumalo at inaanyayahan ko kayo, mga pastor din sa Cebu At tingnan natin kung kakasa kayo at para mahampas ko kayo ng tunay na aral na ikaliligtas. Pero kung hindi kayo kakasa, paninindiganan nyo, pagiging duwag ninyo, patunay lang yan ng mga bulag kayo at ang destino nyo sa impyerno. Hindi ako nagsabi. Si Juan Evangelista ang nagsabi. Sabi sa 21:8 ng Apokalipsis, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi nananampalataya, ang kanilang destino ay sa dagat-dagatan. Oy, ano ba yung pinapakita nila sa hindi pagkasasahamon ko? Hindi ba't pagiging duwag? Diba? Ngayon duwag sila. Anong sabi sa Apokalipsis 21:8? Ang kanilang destino, Impyerno. Hindi ako nagsabi at si Juan Evangelista. Kaya kung talagang totoong mananampalataya kayo, hindi kayo duwag, 3A Media. At hindi lang ang 3A Media, hinahamon ko si Chris Bacalares. Kaya ang founder nila dyan sa debating group nila, pati sa Hope Channel. At hindi lang si Chris Bacalares, pati yung mga miyembro ng mga iba-ibang mga sekta dyan sa Kabisayaan. Samayon tayo at tignan natin kung talagang nasa katotohanan kayo at labanan nyo ko sa isang maginoong debate o diskusyon. Pero kung ayaw nyo, takot kayo, ayon sa 21:8 ng Apokalipsis, impyerno kayo, mga protestante kayo. Sige, Kapatid JB, yun lang ang ating sagot sa kanila at sana mapansin nila itong video. Ako na ang nagpapapansin sa kanila at nagmamakaawa sa kanila na kung talagang nasa katotohanan sila, lumaban sila sa isang maginoong debate. Kung wala silang pinoprotektahan at wala silang kinatatakutan dahil kung talagang sa Diyos ka, hindi ko matatakot kahit kanino. Kaya nga ako, hinahamon-hamon ko yung mga yan. Kung pwede nga si Eduardo Manalo, pwede. Si Daniel Rason, pwede. Ito na nga lang mga abubot ang pinapatulan natin, gaya ng 3G Media. Hindi naman natin pwedeng kukain si Ellen G. White na Gismosa. Na wala namang otorisasyon mangaral sa 2:11 hanggang 12 ng unang Timoteo. Diba? Sapagkat ang isa lang naman ang dapat natin pakinggan sa 25 ng Mateo, yun ang ating Panginoon sa Kristo. Kaya, inaanyayahan ko ang lahat ng mga protestante dyan sa Naga City, sa Cebu, sa May 1 ba? May 1. After February, ayan, ay lumaban kayo sa isang maginoong debate. At pag duwag talaga kayo, walang katas sa aking hamon, magsuot na kayo ng bestida, mag-lipstick na kayo, mag-wig na kayo, pinatunayan nyo lang mga binabae at payot kayo. Yun lang, Kapatid. Ayun, salamat. Malinaw Kapatid na Jared. Yeah, mga kapatid, at sa awat tulong ng Diyos po ay tapos na tayo ibulgar ang maling aral ng mga born-again Christian sa pamamagitan ng kanilang pamphlet. Ipaniliwanag natin sa mga tao na yun ay puro self-interpretation. At may ipapakita ko sa inyo siguro pagtagal na yung nakalagay dun sa kanilang pampleta, talagang negosyo. At kasama na si Kapatid na JB, dito sa Plaza Binyan. Ayan. At magliligpit na tayo sapagkat tayo pauwi na. At salamat po sa Diyos mga kapatid at samahan ka mga kapatid.
sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Yun naman pali, yung konteksto ng pagsampalataya kay Kristo sa pamamagitan ng pagtanggap dun sa kanyang salita, yung pala yung kanyang kautusan. Na kahit kailan, hindi kinilala ng mga born again Christian na kasama sa salvation o kaligtasan. Ngayon, kasama nga ba? At sa papaanong paraan natin masusunod